Yan ang audio ko. Ay, dito ka din, sa kapila. Okay. Okay. Maraming salamat to sa ating mga kaibigang nasa media. Nais namin kayong pasalamatan sa inyong walang sawang pagsunod sa istorya nitong issue natin sa BARM. Nabanggit ko kanina, nagiging party po kayo ngayon ng history. Part na po kayo ng history ng BARM ngayon. Maitatala na po kayo sa mga libro ng mga susunod na henerasyon sa BARM. Ito pong aming ginagawa ay hindi lamang po ito sa issue ng BARM. Hindi po ito issue lang ng BARM, ito po ay national issue na. Sapagkat ito po nakasalalay ang peace and order ng buong bansa. So, nabanggit ko kanina, nandyan na po ang peace agreement sa peace tables. Ang tanging na lang po dapat natin gawin ay i-implement ito, igalang ito, implement ng tama na walang halong personal at vested interest. So, may mga na-file na po tayo dito sa Supreme Court ng mga petitions dahil gusto natin kapag nagka-eleksyon ay isang eleksyon na credible at uncontested. Dahil paano ka mag-i-eleksyon kung after election may nanalo, may kinuntest na naman dahil sa issue ng legality, sa issue ng redistricting, sa issue ng representations dahil may nakapending dito sa Supreme Court. So, any question po? About dun sa yung election, Apo. ang pinayin yung last time, na-reply na po. Sa election wala tayong ipinain, subalit may mga ipinain tayo na pwede maka-apekto sa election. Halimbawa po, kasi gusto namin magka-eleksyon. Gustong-gusto namin na magka-eleksyon at mapalitan na yung mga trapo dyan sa BARM, yung mga in-appoint dyan sa BARM. Kasi karamihan ng appointed dyan, puro traditional politician, trapo. So gusto namin mapalitan na yan. Gustong-gusto namin. Subalit, ang nais namin, kapag nagka-eleksyon tayo, ay yung may maliwanag na clearance sa Supreme Court na hindi na ito i-contest afterward. Yes, sir. Ako kasi parang nakailang ano na yata, no? Ilang... Apat na yung mga petition namin dito. Apat na yung mga petitions namin dito. Isa dyan yung illegal na pag-appoint dito kay Chief Minister at sa mga members of the Parliament sapagkat hindi po yan dumaan sa tamang proseso. Lahat ng appointment dapat, although the President has the authority, siya yung may otoridad para mag-appoint, appointing authority, subalit meron dapat tayong isinusunod na proseso na naaayon doon sa peace agreement. Ang sinasabi sa peace agreement, it should be nominated by the MILF Central Committee. Ito pong Chief Minister ngayon, hindi po yan nominated by the Central Committee ng MILF na siyang stakeholder at counterpart ng government. At itong mga MPs na ito, merong in-endorse ng MILF na mga members of the Parliament, hindi po yun. Hindi po yun tinanggap at only 35 lamang ang nasa panig or nasa side ng MILF panel. Sir, bakit gusto niyong matanggal si Lagdameo? Si Lagdameo po kasi, ito pong kanyang padrino system natin sa Pilipinas. Sapagkat si Lagdameo po ay kaibigan ng current Chief Minister, interim Chief Minister, kaya naging Chief Minister yan. No? So ngayon, si Lagdameo, itong dinidesign nila na ito, gusto nila maging political machinery itong BARM sa darating na 2028 election. Gusto nilang may control sila sa BARM, mahawakan yung BARM, tao nila yung mga namumuno sa BARM para pagdating ng 2028 election, magiging political machinery nila yan. Okay. Yes, ma'am. So naniniwala kayo na makaka-apekto ito sa kapayapaan sa basa? Yes, sir. Bangsamoro? Dahil meron pang exit agreement na hindi pinipirmahan ng MILF. Kasi meron pong dalawang track. Merong political track, itong binom na government, na parliamentary, at merong normalization track. Magkasawa po yan, magkasama. At dapat ini-implement ito ng sabay at proportional. Hindi yung isang political track, yung normalization, ayaw mo naman i-implement. Oh. Ano yung pinakamalaking epekto nito sa inyong mga... Hindi lang sa BARM. Dahil kapag nag-collapse itong peace process, nag-collapse itong peace agreement, pati tayo dito sa Metro Manila, yung national security ay apektado. Hindi ito ordinaryong
Barm issue lang. Hindi naman